Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa umaga pong ito na tayo po ay nandito at magpapatuloy po mag-aral ng salita ng Diyos. And magpapatuloy po tayo sa pag-aral ng Diyos sa Philippians chapter number 2 and verse number 4. Sabi po ng Bible dyan mga kapatid, "Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion of a man, he humbled himself and became obedient unto the death, even the death of the cross." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Lord, Ikaw pong manguna po sa amin. Ikaw po ang magbigay po sa amin ng aral ngayong umaga pong ito, Panginoon. Sa aming pong pag-uusapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa example na binigay po ng Panginoong Jesus kung paano siya nag-humble down, Panginoon, just to save a sinner like us. That He humbled Himself, O God. Lord, thank you for everything that you have done on the cross. That you paid for sins, was buried, and rose again for our justification. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So muli mga kapatid, magandang umaga po muli sa ating lahat. And one thing that we need to understand again sa ating pong pag-uusapan ngayon is about the humility or the best example of humility of Jesus Christ. No, mga kapatid, siguro sa atin when we think about humility is that of course we humble ourselves. But mga kapatid, when you think about humility, iniisipin po natin mga kapatid, hindi lang po parang dahil sa ganito, dahil sa ganyan. But most especially mga kapatid, kailangan din po nating ipababa yung sarili po natin pagdating po sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, mahirapan po tayong matuto na makapag-aral po ng salita ng Diyos at ma-absorb po natin yung bagay na ito mga kapatid. Kung mismo tayo mga kapatid is wala po tayong humility in regards of things. Now, the best example mga kapatid na binigay po is yung Panginoong Jesus. Na nakita po natin dito mga kapatid that He is a God which was made Himself of no reputation. So imagine mo mga kapatid that ang Panginoong Jesus, siya po yung nagbigay po sa atin ng best example kung paano po maging humility sa harapan ng Diyos and most especially mga kapatid sa harapan po ng Kanyang salita. Amen? Kaya mga kapatid, let us also understand that when we look on every man, let us not look every man on the things, on his own things. Kumbaga parang usually mga kapatid, whether we like it or not, ang attitude po ng isang tao is like a judgmental. Pag kung ano po yung makita, yun na po kagad yung sinasabi. But mga kapatid, let us not try to look on what we have na para ma-compare natin sa iba. But mga kapatid, na let us look every man also on the things of others. Now mga kapatid, when you look about something, na mga bagay po mga kapatid natin pong ginagawa dito sa mundo, you always thinking about yourselves. And tinitingnan po natin palagi mga kapatid kung ano po yung meron tayo. Huwag po natin tignan kung ano pong meron ka. But also mga kapatid, tignan mo rin po yung ibang tao sa bagay po na meron po sila. Kasi mga kapatid, sinasabi po natin minsan na nagpapakababa po tayo sa ibang tao, pero ang nangyayari is laging sarili naman din natin nakikita. Amen? Ikaw yung magaling, ikaw yung malakas, ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan. Parating sa iba ay siya, wala yan, mahina yan siya, ganito yan, wala man niyang matulong, hindi man yan pwedeng ganito, hindi man siya pwedeng ganyan kasi wala naman siyang nalalaman. But mga kapatid, sometimes
yan po yung mga bagay kung bakit po minsan hindi rin po tayo lumalago kasi masyado po tayo nakatingin sa ibang tao. Nakatingin sa sarili po natin na tayo po yung magaling at hindi po natin nakikita kung ano po yung bagay na meron po yung ibang tao na pwede po nilang i-share po sa atin po mga kapatid. Na mga kapatid, these things is not a good thing for us. Hindi po siya maganda mga kapatid kung magpapatuloy po tayo sa mga ganyan na kapag dating na po sa mga bagay-bagay ang nakikita lang po natin is yung atin pong mga sarili. Amen? Mga kapatid, kung iisipin mo mga kapatid, halimbawa sa church, kung yung pastor po yung lahat yung gagawa mga kapatid, grabe naman, parang Superman ka naman na. Superman ka naman na. Amen? Kaya mga kapatid, makikita mo mga kapatid that most especially nung natapos po yung Thanksgiving po natin mga kapatid, it is not about the pastor. Amen? But it is all about the others and all the members of the church who is helping each other para po matapos po yung ganong gawain po mga kapatid. Amen? Meron pong mga bagay na nagbigay, meron pong tumulong, may nagluto, may nagito. So tulong-tulong po siya mga kapatid. Kasi mga kapatid, kapag nakikita mo yung sarili mo na ikaw lang talagang gagawa niyan lahat. Kumbaga parang hirap pang ipaubayan sa ibang magtatrabaho. Amen? Na kahit alam mong parang ikaw, ay magkakamali ito eh. Ay, baka hindi masarap yung luto niyan. Ay, baka ganito, ay baka ganyan. So mga kapatid, nakafocus ka na sa sarili mo mga kapatid. Which is for me, it's not good. Kaya mga kapatid, we always encourage the church, we always encourage you mga kapatid that let us help together because we feel each other's need. Amen? Kumbaga, ikaw po yung naglalagay, may kakulangan dito, ikaw maglalagay niya, may kakulangan dyan, ikaw yan dito, ikaw yung ganyan. O halimbawa, nung nagkabit kami ng tarpaulin, o ginamit namin yung matatangkad na mga tao, kasi kung wala po itong mga katulad ng mga kawayan na to, hindi po namin makakapatid yan. No? Matatangkad. Abot nila hanggang doon, kasama ng upuan. So mga kapatid, that's how it is mga kapatid. Na imagine mo mga kapatid, kung kami lang ni Brother Julius ang gumawa nun, isama mo si Allen, paano namin maabot yan? Amen? So makita mo mga kapatid, in a simple way na ginagawa yung isang bagay, pag hindi ka nakatingin palagi sa sarili mo, nakatingin ka palagi sa iba na, kumbaga yung bagay na yan ay malaking tulong siya sa ganitong bagay. So mga kapatid, much better po yung ganung bagay. Amen? Kesa naman palagi, hindi, kaya ko yan, ako na lang bahala dyan. Ako na lang dyan, ako na lang, ikaw na lahat, di ikaw na lang. So it's not good as well po mga kapatid. Kaya mga kapatid, the Bible says, look not every man on his own things. Huwag mong tignan yung sarili mo na bagay na meron ka. Kasi mga kapatid, sa body of Christ or sa local church mga kapatid, we help each other, we fill each other's gap or mga bagay na mga kulang po mga kapatid. Amen? Kung wala pong nagluto kanina na sisgiyan na nagluto ng turon, naku po naman di kayo makakakain ng turon. Amen? Kasi nga mga kapatid, hindi po natin talaga kayang gawin ng lahat. Amen? Kasi kung ikaw talaga yung lahat na ako mga kapatid, ano na yan, minsan hindi na po yan yung tipong servant. Minsan, ang labas niyan mga kapatid, pagmamayabang na po siya. Amen? Ay, hindi, ako nang bahala dyan. Sige, ako nang bahala magtupi yan. Mas magaling ako mag-roll ng turon na yan. Mga ganun mga kapatid. So we have to practice po mga kapatid na dapat makita po natin yung mga kasamahan natin, yung ibang tao mga kapatid, sa bagay na meron po sila. Hindi yung palaging ikaw na lang. Ako na lang mag-isa mag-choir. Paano tawagin choir yan mga kapatid? Total ako yung pinakamagandang boses dito. Upo na lang kayo dyan. Ako na lang mag-choir. Okay? Makanta mo ba yan lahat mga kapatid? Kantahin mo yung alto, soprano, yung bass, tenor. Magawa mo ba yan lahat? Sa video nagagawa ng iba kasi nga syempre nire-record. Pero mga kapatid, in reality, you cannot do things like that. Kaya mga kapatid, we help each other. We see each other's strength, mga kapatid, para tayo po ay makapagpatuloy po at magpatuloy po yung gawain po ng Diyos po mga kapatid. Now, how to be encourage ourselves po mga kapatid, na yung bagay po na yan is mangyari po sa atin mga kapatid. Verse number 5, the Bible says there, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen? So mga kapatid, ganoon na lang po yung lagi nating isipin. Ano bang meron yung Panginoon dito sa bagay po na ito mga kapatid? And when we can see here that the humility of Jesus Christ is talaga makikita mo na sobra po mga kapatid. Because like isipin mo mga kapatid,
Christ Jesus, verse number 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Now mga kapatid, makikita mo yan, a God being, ang Diyos na nagkatawang tao po mga kapatid, para lang po mga kapatid is mag-obey sa kanyang Father. Para mga kapatid, gawin yung sarili niya na form of a servant. Men, mga kapatid. So mga kapatid, these things na kailangan po nating maintindihan mga kapatid, because Jesus Christ is in the form of God, pero natuto po siya, alam niya po kung paano ibaba yung sarili niya para iligtas lang po yung yung sanlibutan po mga kapatid, yung tao po mga kapatid. Now, Christ was not only in the form of God, but He is the image of God as well. Look at with me in Hebrews chapter number 1, verse number 1 hanggang verse number 3. Hebrews chapter number 1, verse number 1 and verse number 3. The Bible says, "Their God, who at sundry times and in divers manners spake in time past, unto the fathers by the prophet, hath in the last days spoken unto us by His Son, Jesus Christ, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds, who being in the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high." Nakita niyo po mga kapatid yung sinabi niyo po na dyan ng Diyos? That is not only in the form of God, but He is also the image of God. Look at 2 Corinthians chapter number 4, verse number 4 po mga kapatid. Ano pong sabi ng Bible po dyan mga kapatid? 2 Corinthians chapter number 4, verse number 4. "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ." The gospel of Christ, who is the image of God. Now, what is the gospel of Christ? The gospel of Christ is that Christ died for sins, that He was buried and rose again. So mga kapatid, mismo ang Panginoong Jesus po yung mga kapatid, that He is, ang sabi niya po dyan, that who is the image of God should shine unto them. Kasi mga kapatid, wala naman po talaga nakakita sa God, the Father. But mga kapatid, ang nakita po ng tao is yung Panginoong Jesus, which is the Son of God. Kaya mga kapatid, let us understand things that He is the image of God, then He is equal with God. Hindi lang po siya na basta lang equal with God, but claim that's the same title po mga kapatid. Isaiah chapter number 9, verse number 6. Isaiah chapter number 9, verse number 6. The Bible says, mga kapatid, "For unto us is born a child, a son is given, and a government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Kaya mga kapatid, marami po nalilito bakit sasabihin nila si Jesus daw is hindi po siya God. At mga kapatid, if hindi po tayo naniniwala po sa salita ng Diyos, kung hindi po tayo naniniwala sa binigay po ng salita ng Diyos, at hindi ka po nagbabasa ng salita ng Diyos po mga kapatid, ganyan po talagang iisipin mo na ang si Jesus, tao lang. Of course, the name of Jesus, that is, yan po yung nagkatawang tao. But remember, Jesus was manifest in the flesh. At si Jesus po mga kapatid, siya po yung kailangan pong i-manifest sa Israel po mga kapatid, na siya po yung King, which is siya po yung Messiah, and
and Christ. No? So He is the Son of God, and He was the one that born. At ang mga sinabi niya mga kapatid, He is the mighty God. Diyan na lang mga kapatid, parang mag-isip ka na lang. And then yung mga dahilan na lang po mga kapatid, hindi naman niya sinabi na siya ay Diyos. Kanino palang salita ito? Amen? Is this a son of man? Is this a word of man or a word of God? Kaya mga kapatid, let us understand things when it comes to that, sa ating pong text mga kapatid, na thought it what, sabi niya dyan that, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Let us remember dyan mga kapatid, na dyan po talaga, siyempre ang Diyos ng katawan tao. At yun po yung nakita po ng tao po mga kapatid. At makikita po natin yung mga kapatid, makikita po sa John chapter number 1, verse number 14. Ano pong sabi dyan mga kapatid? And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So mga kapatid, makikita mo po dyan, na yan po talaga yung, na ang Panginoong Yesus, is siya po yung Diyos, at siya po ay Diyos, at He had an equal with God. Now mga kapatid, not only in the title, but also in the same power. Like, we go on Matthew chapter number 26 verse 64. Matthew chapter number 26 verse number 64. Sabi po dyan mga kapatid, Jesus saith unto him, Thou hast said, Nevertheless, I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and of coming in the clouds of heaven. Not only that, mga kapatid, but He has also a same attributes po mga kapatid. So let us open our Bible in the book of John, chapter number 3, verse number 13. John 3. John 3:13 po mga kapatid. The Bible says, And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. So not only that mga kapatid, He has the same authority. Matthew chapter number 25, verse number 31 hanggang 32. So hindi lang po mga kapatid na meron po siyang sa title, sa power, sa attributes, but also mga kapatid with the same authority. The Bible says dyan mga kapatid, When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as the shepherd divided his sheep from the goats. So mga kapatid, He also had the same authority with God. Kaya mapapansin mo mga kapatid, bakit ba ako magkakaroon ng pag-iisip na yung si Jesus ay hindi Diyos? Kasi ang pinaka-reason naman, dahil hindi niya po sinabi, nang sinabi niya. Pero mga kapatid, tatandaan po natin mga kapatid that everything in the Bible is the Word of God. Kaya mga kapatid, hindi ko na po kailangang sabihin na maghanap ako ng mga verses dyan. Although meron ka naman talagang makikita dyan mga kapatid, hindi lang po nila tanggap. But I don't need to see the parang talagang word by word na nagsabi. Pero mga kapatid, when you read the Word of God, you will see that He is really God. Not only with the authority mga kapatid, but also with the same nature. Tignan po natin yung John, which is palagi po nating nababasa po mga kapatid. John chapter number 1, verse number 1 hanggang verse number 4. Sabi diyan mga kapatid, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not made anything made that was made. So kung wala po siya, wala din pong magagawa.
wala din pong magagawa po mga kapatid. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehend it not. So meaning mga kapatid, if somebody wouldn't believe, kung hindi po sila maniwala na si Jesus ay Diyos, tandaan mo natin mga kapatid, ito po yung isang encouragement. Darkness comprehend it not. Because yung light po ng Panginoong Hesus, hindi po nag-shine unto them. Bakit po mga kapatid? Kasi ang nakikita lang nila kung ano po yung kanilang aral. Kung ano lang po yung kanilang paniniwala mga kapatid. Hindi po nila nakikita kung ano ba talagang aral na meron ng salita ng Diyos. The Bible says in Psalm chapter 14 verse 1, anong sabi diyan? The fool has said in his heart that there is no God. Kaya mga kapatid, you don't need to prove to them that there is God. You don't need to prove that Jesus is God. Kasi mga kapatid, yung Bible po yung magpo-prove niyan. Hindi po tayong mga tao. Amen? It is the Bible who will prove because the Bible is the Word of God. So mga kapatid, wala po sa iyo yung bagay na kailangan mo siyang i-prove po mga kapatid. So not only that mga kapatid, but also, He is really a God. Sabi diyan sa Colossians 1:13, anong sabi diyan mga kapatid? Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood. Through the blood of whom? Jesus. Amen? Now imagine mo if Jesus was only a man. Paano yan mga kapatid? Di ba sabi niya, for all have sinned and come short of the glory of God. So imagine mo kapatid, ginawa mong tao yung isang Diyos. So meaning that may kasalanan siya. Because for all have sinned and come short in the glory of God. Pero makita natin mga kapatid that we, as from darkness po mga kapatid, we have translated into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood. The blood of Christ redeem us. The blood of Christ has given us forgiveness po mga kapatid. Even the forgiveness of sin. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things were created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. 1 Timothy chapter number 3, verse number 16. The Bible says there, and without controversy, great is the mystery of godliness. That God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on the world, receive up into glory. So makita mo dyan mga kapatid, that God manifest in the flesh. Now mga kapatid, ang hirap po ng mga bagay kasi nga ngayon, meron pong tinatawag na mystery of godliness, which is, ito po siya mga kapatid. Great is the mystery of godliness, and how God not only manifests Himself in the flesh, but also in the body, which is of Christ po mga kapatid. Now, how can it happen po mga kapatid? Remember that the righteousness of Jesus Christ is na-impute po sa atin. And that's how dapat sana may pakita sa mundo yung buhay natin bilang isang Kristiyano na meron talaga tayong Kristo sa atin pong buhay. Amen? But so much mga kapatid, nakakalungkot lang mga kapatid is that nakakalungkot lang kasing iba, they don't want to live the way they should live. According po sa salita po ng Diyos po mga kapatid. Now, the mystery mga kapatid, ito po yung bagay na itago po mga kapatid. Which is ngayon po is nailabas po sa atin po sa pamamagitan po ng paggamit ng Diyos kay Apostol Pablo po mga kapatid. Now imagine him that yung mind po ng Christ, which was also, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Now if we go mga kapatid sa 1 Corinthians chapter number 2, verse number 15,
or 16 if I'm not mistaken. 16. Tingnan niyo po ito mga kapatid. For hath known the mind of the Lord that they may instruct him. But we have, what? The mind of Christ. Mga kapatid, nung tayo po ay naligtas, you have that. Kaya lang mga kapatid, paano siya magkakaroon talaga? Do you think that you'll be having that nang hindi ka nagbabasa? Nang hindi ka nakikinig? Nang hindi ka nag-aaral? Do you know regarding of the life of Christ? That even Christ in this present dispensation po mga kapatid? Kasi mga kapatid, we have to understand that Christ was presented. Kumbaga, pinresent siya ang Panginoong Jesus in prophecy and also in the mystery form. The hidden wisdom of God. Kaya mga kapatid, magkakaroon tayo ng problema if we are not going to have the same mind as Christ. Bakit po mga kapatid? Gagawin nating biro lahat. Hindi mo siseryosohin yung lahat ng mga bagay po mga kapatid. Hindi ka magpapatuloy na maglingkod sa Diyos kasi iisip mo sayang yung oras mo sa simbahan. Pero mga kapatid, of all the time na hindi mo sinasayang yung oras mo nandito nakikinig po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Yun po yung bagay na hindi po nasasayang. Tandaan niyo po mga kapatid, when we are in a house, in anywhere po mga kapatid, madaling-madali ka pong madistract sa mga bagay na nangyayari po sa mundo. But when you are in the church mga kapatid, that's the time na talagang dapat is na-focus mo yung sarili mo because there is napipreach po mga kapatid yung salita po ng Diyos. So mga kapatid, it's really hard na tayo po ay lumago when we don't know how to obey in the Word of God. Na makita mo dito mga kapatid, makikita po natin dito sa verse number 8, ang sabi niya po dyan, and being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto the death, even the death of the cross. So mga kapatid, we have understand that this is a great example of illustration of humility. And you know what? If you wanted that your Christ mind should be in you, itong mind na to is maging sa atin po mga kapatid. Of course, naligtas po tayo mga kapatid. But what I'm trying to say that let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano po yung isa? Being obedient, hindi dun sa death, but being obedient unto the Father. Because you cannot go sa mamatay ka, ilibing at muli ka ring mabubuhay. Pero mga kapatid, yung Panginoong Jesus, na nag-obey po siya even unto the death, even the death of the cross. It's not like that mga kapatid, but yung obedience po ng anak sa Father. Amen? Kaya mga kapatid, ito po sana dapat yung ano po sa atin po mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, imagine mo that He made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant. Makikita mo ngayon mga kapatid, kadami-dami po mga preachers po ngayon na hindi makapagtrabaho. Ako yung pastor dito, ako yung authority, maglilid lang ako sa inyo. Kaya mga kapatid, minsan parang nawawala talaga tayo sa tamang direction ng salita ng Diyos eh. Kasi ang nangyari mga kapatid, hindi na po church yung binibuild. Minsan ang binibuild po ng isang preacher, ng isang pastor, kingdom na, where there is a king. Kaya nga kingdom eh, kasi king, yung kanyang dam. Mga kapatid, gano'n po nangyayari sa ibang mga churches po mga kapatid. Makikita mo yung mga, if Jesus Christ made Himself of no reputation, how much you? How much us? We're not trying to be equal with Him. We're not trying to be equal with Him, but what we're trying is the learnings of kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus. So tayo mga kapatid, if you think that you need to serve, then serve. Mas maganda mga kapatid na mag-serve kasi ikaw yung pinagsisilbihan. Kaya nga mga kapatid, mapapansin niyo po, I'm not trying to brag myself up, pero mga kapatid, that's why mas gusto ko pa rin maglingkod, mag-serve. Kasi mga kapatid, mas masarap sa feeling na ikaw yung naglilingkod kaysa ikaw yung pinaglilingkuran. Tama? Minsan kasi parang
Yung iba nakikita ko parang ano na eh. Parang king naman, parang hindi naman to pastor, parang king naman to. Amen? At sama mga kapatid, hindi naman din po ako against na paglingkuran mo din yung pastor. Pero pag pinaglilingkuran yung pastor, tapos yung pastor hindi na maglilingkod, that's something po mga kapatid. Because there is really na mismong Diyos, He came not to minister but to be ministered. He came not to be ministered but to minister. So mismong Diyos po mga kapatid, ang nagbibigay po ng bagay na illustration po sa atin. Now, kaya tayo mga kapatid, don't put ourselves in our mind na palagi tayong paglilingkuran. Amen? And one of the mind of Jesus Christ is what? To minister. So tayo mga kapatid, we should be like that. Kaya mga kapatid, I encourage the young people, if you're cleaning this church, because you're doing that because for the Christ. Because you wanted to serve rather than to be served. Nakita niyo po yung mga kapatid, mas gusto niyo nagsiservisyo kaya sa kayo yung pagservisyuan. Amen? Papansin niyo po yung mga kapatid sa sa politiko. Paghalalan, nandyan yan mga kapatid, talagang babahay-bahayin ka niyan, talagang magpapakita na nagsiservisyo sa inyo. Tama? Pag nahalal na, pag nakaupo na yan mga kapatid, hindi ka napapansinin yan. Parang kala mo naman, hindi public servant yung ano nila. So that's how it is po mga kapatid. And even in the church po mga kapatid, nagkaroon na rin po ng parang ganong pagkakagawa. Now even mga kapatid, kung hanggang kaya nga ako mga kapatid, ang aking po talagang prinsipyo sa buhay, hanggat sa kaya kong maglingkod, maglilingkod po ako mga kapatid. Hanggat sa kaya kong magluto, magluluto po ako. Pero syempre, kung gusto mo ikaw naman magluto, okay naman, para may iba naman akong gawin. Magkain naman, joke. Para may iba naman akong gawin, tama? So mga kapatid, that's how it is po mga kapatid. It's not only that you are being ministered, but also mga kapatid, mag-serve din po tayo because that is one in the mind of Christ. And you see that there mga kapatid. Kung wala po yung Diyos, wala po yung Panginoong Jesus, paano natin babayaran yung ating pong kasalanan? Amen? Paano natin gagawin yung bagay po na yan, mga kapatid? Kaya mga kapatid, makikita po natin that yung bagay po na kung paano po nagpababa ang Panginoon. Not only that He descended into earth, but also He descended who He was. Amen? From God being in the form of the servant. Alam niyo po mga kapatid, yung isang challenge po sa akin doon nung ako po ay nasa Bible school pa. Karamihan po na nakikita ko mga kapatid, kumbaga pag pinipiga yung map, hindi po mapiga ng kamay. Talagang paa, makikita ko paa. So mga kapatid, kumbaga sa akin para naging challenge na dapat. Total, servant ako. Hindi ako king, servant ako. I will practice myself na pag pinigaan ko yung map, kamay. Kasi mas magandang pumiga yung kamay kaysa sa paa. Tama ba? And then, mga kapatid, this is not to brag something, but mga kapatid, to encourage you that if you really wanted to serve, treat yourselves as like a servant talaga. Amen? Totally mga kapatid, di naman talaga tayo servant, but mga kapatid, the way we serve. Para mga kapatid, hindi po lumaki po yung ulo natin. At dapat nating maintindihan mga kapatid na ang servant hindi po palaging pinupuna. Hindi po siya palaging, anong tawag nan? Yung palaging, galing-galing mo naman. Anong tawag doon? Hindi po ganun mga kapatid. Whether na ma-appreciate ka o hindi mga kapatid, kung tama yung puso mo sa paglilingkod sa Panginoon, matapik ka man ng mga ibang tao hindi, na masabihan ka ng ganun. Kasi gusto mo mga kapatid na yung Diyos yung magpahalaga sa iyo sa lahat ng ginagawa mo. Kaya nga mas maganda mga kapatid na magtrabaho na walang nakakakita. Amen? Kasi pag may nakakakita, minsan magbabago yung ating puso. Pasikatan ko to, tinan mo. Pasikatan ko to si pastor, parang yung tiles namin ito, parang ginto yung kinang. Talagang grabing pahid mo. Alam mo namang hindi naman talaga kikinang yan, di pagod ka na. Anong susunod nun? Magre-reklamo ka na. So that's how it is mga kapatid.
Now, when we do something for the Lord, let us do it for the Lord. Para mismo yung puso mo, hindi po siya magbago. Amen? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Now, you think about what Jesus Christ did on His earthly ministry po, mga kapatid. Most of His time, mga kapatid, hindi po siya ang pinaglingkuran. Siya po ang naglingkod sa tao. Amen? And you can see that in His life, in Matthew, Mark, Luke, and John. He fed the 5,000. Marami pong sumunod siya, marami po siyang ginawa, marami po siyang pinuntang ministry, mga kapatid. So mga kapatid, let us always remember of that. And the example of that, mga kapatid, para makita mo rin yung sarili mo na kung ano ka at ano yung Panginoon, na imagine mo yung langit, binaba ng Panginoon, ikaw naman kama lang, hindi mo pa mababa para makapagtrabaho. I'm just making fun po, mga kapatid, pero kung baga isipin mo, no, yung pinanggalingan ng Diyos, ikaw diyan ka lang sa kama, inutusan ka lang ni mama, ano-ano piligwas ka pa, bakit ako naman lagi mo nakikita, ma? So mga kapatid, let us put in our mind how it is that God left His kingdom, the heaven just to serve, para po paglingkuran po yung tao po, mga kapatid, and made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, He humbled Himself. Kaya nga, mga kapatid, pag hindi mo kayang ibaba yung sarili mo, mahihirapan ka. Most especially, mga kapatid, sa pagtanggap ng katotohanan sa salita ng Diyos. Pag hindi mo talaga ibababa yung sarili mo, mga kapatid, yung mga simpleng makikita mo dyan hanggang pabigat na mga, anong tawag dyan, mga rebuke, mga reprove, correction sa salita ng Diyos, kung hindi mo i-humble yung sarili mo, mga kapatid, sa bagay po na yan, mahihirapan ka. Kasi, mga kapatid, ang tao, we live in the flesh. We have the pride of life. Pag hindi mo yan binaba, mga kapatid, mahirap na matuto po tayo sa salita ng Diyos. Mahirap na makapaglingkod ka sa Diyos ng buong puso. Bakit? Nandyan yung pride eh. Mahihirapan ka na gawin yung lahat para sa Diyos. Kasi nga meron kang pride, meron kang lust. Anong gagawin mo? Lahat ng ginagawa mo ay para mapansin ako nito, para mapansin ako ni pastor. Kailangan galingan ko. O, sino ba naman magaling? Sino bang magaling talaga? Amen? So mga kapatid, let us always put that in our heart. That humility is not a sign of weakness. Humility is the sign of your growing. Because mga kapatid, hinahayaan mo, mga kapatid, na matuto ka sa salita ng Diyos na meron pong katotohanan. Eh mga kapatid, may mga tao, di ba? Bakit nilipat ka ng simbahan? Bakit nilipat ka ng ganyan? Mga kapatid, kasi minsan, meron po nakwento sa akin, dito siya nanggaling sa church, lumipat siya dito. Kasi nandito rin katotohanan. Ngayon, yung isang nag-ano sa kanya, Brad, kasi ito na yung katotohanan, nakita ko na, ito na talaga siya. Ngayon, yung isang tao, ang sabi niya, akala ko ba dito na yung totoo? So, ang sabi niya, hindi na ako lilipat kasi ano na lang ang sasabihin ng tao. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Kaya minsan, mga kapatid, ang tao talaga mahirapan talaga kasi alam mo sasabihin pag nagsimba, ano na lang ang sasabihin ng pamilya ko? Ano na lang ang sasabihin ng tao pag nagsimba ako dyan? Pag nagsimba ako ulit dyan o magsisimba ako dyan? Bakit mo iisipin yung sasabihin ng tao? Amen? Hindi naman sila ang final judge. Sino ang final judge, mga kapatid? Ang Diyos. Lagi po nating iisipin na kapag hindi ka natuto sa salita ng Diyos, ano na lang magiging itsura mo at sarapan mo sa Diyos? Amen? Sabi ng 2 Timothy 2:15, di ba? Nandiyan sa text, ito. Study to show thyself approved unto God. A workman that needed to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. Kaya mga kapatid, imagine mo, dahil sa sinunod mo yung mga iisipin ng tao, okay na okay ka sa tao. Talagang okay ka. Parating pala sa Diyos, you are ashamed. You cannot approve. Hindi ka po approve sa Diyos. Imagine mo, approve ka sa tao pero hindi ka approve sa Diyos. Think about that, mga kapatid.
Approve ka sa tao pero hindi ka approve sa Diyos. Hindi ka na-ashamed sa tao pero ashamed ka sa harapan ng Diyos. You think about that, mga kapatid. So in order po us, mga kapatid, na matutunan po natin yung mga bagay sa salita ng Diyos, you humble yourselves in God. Amen? At actually, mga kapatid, meron po yung kaakibat, yung ginawa ng Panginoon. But we're going to talk about that next Sunday po, mga kapatid. And I hope, mga kapatid, that we learn something about that. About what we have taught. About what we have teach you, mga kapatid. That things na ginawa ng Panginoong Jesus, of course, bumaba siya dito sa lupa, naging nagkatawan tao siya, kinuha niya yung form ng servant, form ng tao, mga kapatid. For what reason? Because Jesus Christ will die for your sins. He will pay for your sins. He died on the cross. He was buried. And He rose again because kailangan kanyang linisin sa iyong pong kasalanan. Ang tao na lang din po yan ang bagay na dapat nilang i-humble din yung sarili nila para tanggapin yung paniniwala nila sa kaligtasan kaysa dapat ang paniniwala po dapat nandito sa ginawa ng Panginoong Hesus. Amen? So I hope, mga kapatid, na meron natutunan po tayo sa bagay po na yan. I hope that you're blessed by the Word of God. And mga kapatid, let us continue to serve God. Let us continue to be, ang mindset po natin is a servant. That we are always ready to serve rather than to be served. Amen? So mga kapatid, let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat, Panginoon, sa umaga po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, dahil ang Panginoong Jesus po ay nagkatawang tao. Nag-sacrifice, Panginoon, ng kanya pong sarili doon po sa cross ng Kalbaryo para po pagbayaran ng aming kasalanan. At ang dahil dyan, Panginoon, naging available po yung kapatawaran para sa aming kasalanan. Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Help us, O God, na mas ibaba po yung aming sarili at makapagpatuloy po kaming maglingkod. Magpatuloy po kami, Panginoon, na ang isip po namin ay laging mababa, Panginoon, at hindi po mapagmataas. Na hindi po dapat namin makita ang aming sarili, but ang iba po ang aming po nakikita, bagay na po kaya po nilang gawin. Lord, help us, O God, na maging effective at makapagpatuloy po sa paglilingkod po sa inyo. With humility, O God, in our hearts. Bless everyone, O God. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So,